For today's video nga pala mga kaibigan so ipapakita natin yung trabaho natin dito sa shop. So ang trabaho po natin dito ay gumagawa ng tari at naghahasa. So ngayon, itong gagawin ko ay magpupunas ako ng tari na pinaghasaan ni Bayaw. So una, gagamit tayo ng tuyong tela para punasan yung tari kasi nga yung tari ay may mantika. So habang nagpupunas ako, yun si Bayaw nagpapakain ng kanyang mga manok. Kaya nilapitan ko at humingi ako ng patuka para mabigyan ko yung kalapati na pangkarera. So ito rin pala yung mga inahin, sinabay niyo na rin pakainin kasi nga isasalang yan sa breeding, no. So yung mga itlog niyan i-ano natin, incubator natin. Balik tayo dito sa trabaho natin. So pagtapos natin punas ng tari na galing sa hasaan, so mamantika yon, pinunasan natin ng tela. Ngayon, pupunasan naman natin ng papel. So yung papel po, nakakatulong po talaga yan para tanggalin yung mga mantika. Pagkatapos nating punasan ng papel yung tari, proceed na tayo sa next process. Ito yung tinatawag nating finishing. Itong finishing naman ay tumutulong ito para mapakintab ng gusto yung talas ng tari, at saka mapatuwid natin yung mga aribaba, yung baluktot na talim. Maproseso po talaga ang paggawa ng tari at paghasa, kaya konting sipag at tiyaga lang, mapapaganda natin yung trabaho natin. At sa paggamit naman ng finishingan ay parang hasaan din ito, pero ito ay hindi na ginagamitan ng mantika, Ito yung finishing na dry. Medyo mabusisi lang at detalyado yung bawat hila, hugot ng ating tari, Kaya kung may pasma yung kamay nyo, medyo may konting kurog, huwag nyo naman ang subukan, baka kayo ay madisgrasya. At habang ako naman ay busy, ito namang si Bayaw, pagtapos niya pakain ng manok, nagbigay naman siya ng tubig, sa mga manok na pinakain niya. At sa puntong ito ay medyo nakarami na tayo ng finish, o marami na ang ating natapos. Kaya pagkatapos nito, may isa pang proseso, ito naman yung tinatawag na pagleleha. So ang gagawin natin ay ileleha natin yung pisngi ng tari. Yan po yung left and right na side ng tari, tapos yung kanyang likod. Yung sa likod niya naman po ay para malinis natin yung likod at ma-straight natin, maipatayo natin yung kanyang tulis. At pagkatapos naman sa pagleleha, proceed naman tayo sa panibagong procedure, Ito yung last procedure natin, yung pagbabalat. Babalatin natin yung talas ng tari para mas lalong ma-enhance yung kanyang talas. Ang proseso naman po ng pagbabalat is kaliwa kanan din po. Babalatin mo yung kanan at babalatin mo yung kaliwa para sa pagtutuwid ng kanyang talim. At syempre, hindi mawawala dyan yung papel. Yan po yung pinaka-importante sa atin, yung papel, yung pamunas. Kasi po yung papel na yan ay kaya niyang tanggalin yung mga nakadikit na mantika at mga alikabok o kaya yung mga dumi. At syempre, pag natapos na natin lahat ng procedure, ilalagay na po natin sa suksukan o dito sa pakira yung mga natapos po nating tari. Kung mapapansin nyo po sa likuran, doon sa bandang right side ko, nagpatuloy naman po si Bayaw maghasa. So ibig sabihin, may panibago na naman tayong ipifinish na tari. Sa mga nagsasabing madali lang yung trabaho namin, abay nagkakamali po kayo. Yung trabaho namin ay easy lang kung tingnan. Pero kailangan mo po talaga dito ng talent. Yun po yung pinakakailangan natin dito. Medyo masakit din ito sa balakang kapag sige ka lang upo. At syempre masakit din sa binti para namang nakatayo. So tapos ko na nga yung dalawang design na aking pinimit yung una, At biglang dumating naman itong si Alex at tinulungan tayo sa pagpupunas para hindi tayo mahirapan, Tapos na magpunas, ayun, may dumating na mga customer, panibago. So ibig sabihin, panibagong punas, panibagong hasa, panibagong finish naman po tayo. So yan lang muna po sa ngayon yung video na ipapakita ko, at sa susunod po yung iba naman po nating trabaho dito sa shop, yun naman po ang ating iba-vlog sa susunod nating video.